Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, at 102.1 FM sa Isabela. At mapapakinggan din po sa mga karatig probinsya at sa ibang panig ng daigdig sa pamamagitan po ng mga website po ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa World Family of Radio Maria sa www.radyomaria.org. Ito po si Brother Ronnie Aclo. O naman po si Sister Merly Ibanez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami naman po Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po, kumusta po kayong lahat, mga minamahal namin taga-subaybay ng Radio Maria. Muli po, pagbati sa inyo ng isang mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radio Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyahan na kami po ay inyong samahan sa atin pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos. Dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos, na inyo pong laging napapakinggan tuwing linggo mula 9 hanggang 10 ng gabi. Hangad po ng programang ito na makapagdulot po sa inyo ng kahit konting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig ng Radio Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayan sa pag-aalay ng isang panalangin. Ave Maria Purissima, Implikado ko si Bida. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, at punuin niyo po ang mga puso namin upang tunay at maging tapat sa inyo. At papagningasin niyo po sa amin ang apoy ng inyong pag-ibig. Ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu at kami malalalang at babaguhin niyo po ang mukha ng sangkalupaan. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay nagturo po kayo sa aming mga puso na tapat sa inyo. Ipagkaloob niyo po sa amin na sa pamamagitan na rin ng Espiritong yan ay malaman namin ang buong matuwid at matamasa naming palagi ang inyong pag-aliw at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, na laging kasama ang banal na Espiritu magpasawalang hanggan. Amen. Birhen, Reyna ng mga anghel, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Brother Ronnie Aclo po. At ito pa rin po ang Radio Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Sa atin pong panibagong linggo ng pagtalakay sa ating mga paksa po na ating tatalakayin, ay atin pong munang balikan at sulyapan ang mga nakaraan po nating mga tinalakay na mga paksa tungkol sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos. Ito po ay bali ikatlong bahagi po ng ating pagtatanghal ng mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos ng pananampalatayang Katoliko. Sa nakaraan po nating mga tinalakay, nagsimula po tayo dun sa berbo, at ngayon at kamakailan sa ating huling linggo, nakaraang linggo ng ating tinalakay ay ang tungkol sa pagkakasala ng tao. Na doon po isang
o mga pangyayaring makatotohanan na atin pong natuklasan kung bakit ang tao po sa atin pong kapaligiran at maging sa sarili po natin, ganito po tayo. Kapag doon po nakita po natin sa pagkakasala ng tao sa pamamagitan ng pagsuway, makikita po natin marami pong mga pagsuway na nakikita po tayo sa ating mga paligid, maging sa ating mga sarili, mga pagkatakot, mga pagkahiya, sigawang kabanalan, at yung tinatawag na pangangatwiran sa harap ng katotohanan. Na doon po, makikita natin ang tao ay sinasabing bumagsak. Nagkaroon po ng fall of mankind. Kung itatagalog naman po natin, pagbagsak ng sangkatauhan. Saan po nagmula yung sangkatauhan? Doon po sa isang katauhan. Isa. Yung pong ating mataas na uri ng pagkatao. Yung espiritualidad ng ating pagkatao ay bumagsak. Doon dahil po doon sa pagkakasala ng tao. At yung tao na yan, na kalaraw at wangis ng Diyos na siyang salita o kaluluwa ay nalugmok sa putik ng pagkakasala. Na hanggang sa ngayon, patuloy na ang kaluluwa na yan ay nakalublob sa putikan ng pagkakasala. Subalit sa awa nga po ng Diyos, dumating po ang berbo na nagkatawang tao upang sa pamamagitan po ng salitang nagbibigay buhay, ay muli pong mabuhay ang kaluluwa na yan. At yan nga po ang misyon na isinagawa ng ating Panginoon, Jesucristo, bilang salitang nagkatawang tao at nagdamit ng tao at nakipamayan sa tao at naging isang tao maliban lamang po sa kasalanan. Kaya po sa atin pong panibago pong tatalakayin ng mga napaksa, makikita po natin dito ang kaugnay ng salita bago pa ang lahat-lahat. Ito po pamamagatan po nating papuri hinggil sa karunungan na babasahin po sa atin ni Sister Marjorie. Sumainyo ang kapayapaan At Sumainyo rin. ang pagbasa sang-ayon sa banal na kasaysayan, sang-ayon kay Propeta Sirach na may kabanata 1, talata 1 hanggang 18. Ang lahat ng karunungan ay nanggagaling sa Panginoon at sumasa kanya magpakailanman. Ang mga butil ng buhangin sa dagat, ang mga patak ng ulan, ang mga araw ng panahong walang hanggan, sino ang makakabilang ng mga ito? Ang taas ng langit, ang lawak ng lupa, ang lalim ng kalaliman, sino ang makakasukat sa mga ito? Bago pa ang lahat ay nilikha na ang karunungan at ang mahinahong pagkaunawa mula pa sa walang pasimula. Kanino ay pinahayag ang ugat ng karunungan? Sino ang mga nakakaalam ng mga lihim nito? May isa lamang na marunong at tunay na nakakakilabot na nakaupo sa kanyang luklukan. Iyon ay ang Panginoon na may likha sa kanya at sumukat sa kanya. Ibinuhos siya sa lahat niyang mga gawa, sa lahat ng mga buhay, sang-ayon sa kanyang kabutihan, ibinuhos siya sa kanyang mga kaibigan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kalwalhatian at karangalan, kagalakan at isang maringal na putong. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapasigla sa puso, nagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan at karagdagan ng mga araw. Ang sino mang natatakot sa Panginoon ay magkakaroon ng mabuting wakas, maging sa araw ng kanyang kamatayan ay pagpapalain siya. Ang simula ng karunungan ay pagkatakot sa Panginoon na tinataglay na ng matatapat sa pulpa sa sinapupunan ng ina. Sa mga taong matapat ay nilikha siya noon pang-una, at ang kanyang pagpapala ay sumasa kanilang mga anak. Ang kabuuan ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon. Pinupuspos niya ang mga tao ng kanyang mga bunga. Ang kanyang buong bahay ay pinupuno ng mga piling pagkain, ang kanyang mga kamalig naman ng kanyang ani. Ang putong ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon.
namumulaklak ng kapayapaan at ng kalusugan. Ang kaalaman at ganap na pagkaunawa ay kanyang ibinubuhos. Pinatataas ang kaluwalhatian ng nag-aangkin sa kanya, at ang ugat ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon. Ang kanyang mga sanga ay ang mahabang buhay. Ito po mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Si Diyos. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa sa kasaysayan ay kay Propeta Sirach, na ang pamagat po ay papuri hinggil sa karunungan. So ito po ay karunungan, ano po? Ay po, dalawa raw po yung karunungan, ano po? Isang karunungang positibo at karunungang itim daw, ano po? So ito po ay, ang paksa pong ating tatalakayin ay yung binabanggit nga ng ating, ng ninunong Sirach na papuri o yung karunungan. Na ito po ayon sa pag-aaral, ang aklat po ito ni Propeta Sirach ayon sa ating pong natuklasan. Ito po ay isinulat ng kanyang apo, apo na po ang nagsulat nito, na doon ay masikap nilang ito ay upang maunawaan at maipaliwanag sa ibang hindi nakababatid sa pamamagitan ng salita at ng sulat bilang tanda ng kanilang pagmamahal sa karunungan. So binabanggit po rito sa unang unang bahagi po ng ating talakayan, ang lahat ng karunungan ay nanggagaling sa Panginoon at sumasa Kanya magpakailanman, sabi nga nun. Mga butil ng buhangin sa dagat, ang mga patak ng ulan, ang mga araw ng panahong walang hanggan, sino raw makakabilang niya, So doon po sa ating pinaksa na berbo, siya po yung ang sabi po ron, sa simula ay salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Pero sabi rito, bago pa ang lahat ay nilikha na ang karunungan at ang mahinahong pagkaunawa mula pa sa walang pasimula. Ibig sabihin, ilalarawan po natin sa isang tao, hindi pa siya nagsasalita, bago po tayo gumawa, ito po yung paghahalintulad mga minamahal naming taga-subaybay sa ating pong paksa. Ang isang tao po, bago siya gumawa, mag-iisip po muna yan, magpaplano ka muna. Yan. Kaya yun ang kahalintulad nito, So yung Panginoong Diyos, bago po siya lumikha ng lahat, nakalukluk po siya dun sa luklukan ng karunungan, Siya ay kumbaga sa isang tao, nag-isip muna, nakaplano muna lahat, at nung plano na, buo na ang plano, saka pa lamang siya nagsalita. Ano sinabi niya ron sa unang bahagi ng aklat? Magkaroon ng liwanag, At nagkaliwanag, sabi doon. Ngayon, ating nga pong susuriing mabuti, di ba? Yung salita at yung karunungan ay magkaugnay, Kaya sabi nga po, ang tao ay magsasalita nang walang karunungan, hindi magkakaroon ng makapagdudulot ng liwanag. Kaya ang binibigyan po natin dito ng pagnandiin ay ito pong karunungan na ito. Nasabi nga sa mga banal na kasulatan, paano bang maaring makuha ang karunungan? Sa aklat po ng mga gawa ng mga apostol, makikita po natin doon na o sa mga iba pang mga sinasabi dyan ng mga pantas na ang ugat ng karunungan ay ang pagkatakot daw sa Panginoon. Komplikado po yata. Dahil doon sa ating huli pong tinalakay, isang bunga ng pagsuway pagkatakot, Ngayon, positive siya. Opo, ang pagkatakot sa Panginoon, sabing gano'n, sa Panginoon ay kaluwalhatian at karangalan. Dito doon po sa ating nakaraang tinalakay, negatibo po yung pagkatakot. Ano pa yung mga negatibong pagkatakot na atin pong sisisirin o bubuksan? Malalim po yung pagkatakot na yan. Unang-una po, takot sa kamatayan.
Isa yan sa mga malalaking bahagi ng pagkatakot na negatibo, ano po? Takot sa kamatayan, takot magutom, po. Takot mabigo. Takot mabigo, takot na mapahiya, ano po? Takot na hindi masunod yung gusto niya, ano po? Yan mga negatibo na pagkatakot. Na kung tutusin, sabi nga doon, wala kang mapapalang karunungan. Kaya sabi, yung mga taong takot may mga takot na negatibo, ang buhay ay hindi magkakaroon ng pag-unlad lalo't higit sa spiritual na kaparaanan. Kaya makikita po natin, ilagay natin sa mga literal na pangyayari sa buhay ng tao, di ba? Yung mga malalakas ang loob, o sumasali sa mga audition, no? O, wala yung takot, wala yung hiya, ano? O, makita natin, nagtatagumpay sila, nagiging mga sikat na artista, ano po. Kung titingnan po natin sila, ito yung pagkahalimbawa lang po naman, ano po. Hindi naman po para tayo mag-artista, ano po. Na yung kanilang, yung kanilang pamamaraan, lalarawan po natin, halimbawa po natin, no? Na doon po, inalis po nila yung kanilang hiya, sa lahat yung pagkatakot na harapin yung mga pagsubok para sila makapasok dun sa hinahangad nila na tagumpay. At nakita po natin na sa ating pong pangkaraniwang buhay, nakikita po natin ang mga sumisikat na tao, ano po. At dahil po yun sabi nga kanilang paglaban dun sa tinatawag na pagkatakot na negatibo. Subalit, dito nga po sa ating pinapaksa, paano po natin ito mabibigyan ng katwiran, ng matuwid na katwiran itong sinasabing pagkatakot sa Panginoon is negatibo po ito. Ano po? Kayo po, Sister Merly, ano po sa inyo? Yung pagkatakot bakit po sinasabi rito na ang pagkatakot? Pagkatakot, di ho ba? Sabi ko, sa demonyo po yan. Kasi sa simula po, yan po, wala naman sa tao. Ano po? Bigla na lang pumasok yan nung magkasala ang tao. Pero sa ito nga sinasabing ito ay positibo na, ano po? Opo. Paano po natin ipapositive to? Dapat po tayong matakot sa gawang kamalian. Pag natatakot po tayo na gumawa ng kamalian, siyempre po, matutuwa naman po ang Diyos sa atin kasi kalooban niya ang ating susundin, yung kalooban ng Diyos na tayo magkaroon ng kabutihan sa ating kapwa, higit sa lahat sa Diyos. At matakot po tayo na hindi natin susundin ang mga aral, yung mga utos, higit sa lahat yung utos ng Diyos. Hindi po ba nakakatakot po yun na lalo na pag wala tayong pananampalataya sa ating sarili. Nakakatakot po yun na hindi po natin kilala ang Diyos. At nawawalan po tayo ng pag-asa pag hindi tayo natatakot sa Kanya. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng takot na kailangan mag-aral po tayo. Mag-aral po tayo sa salita ng Diyos. Manampalataya po tayo, magkaroon po tayo ng pag-asa upang ito'y may sagawa naman po natin sa pang-araw-araw po nating buhay. Lalong-lalo na po kung tayo binigyan ng pagsubok ng ating Panginoon. Dapat huwag po nating iwawala yung kagandahang loob na biyayang binibigay sa atin ng Panginoon na yung katimpian, katatagan, katarungan, katyagaan, at bumabalot pa po ng kahinahunan. Kung hindi po tayo takot sa Kanya, paano po tayong magkakaroon ng mga ganyang mga biyaya? Okay na, kailangan po talagang may takot tayo. Sa inyo naman, Sister Marjorie, bilang isang anak, ano po? Pagkatakot sa Diyos. Hindi po, doon po tayo sa pagkatakot. Dapat po ba mayroon kayong takot sa magulang nyo? Dapat po. Dapat. Sa anong aspeto po? Sa mga... Kailangan po nating igalang yung mga katuruan ng ating magulang. Dahil kung ating uunawain nga na sila ay sa lahat ng sinasabi nila, sabi nga nila, pag kinakagalitan nila yung isang batang masuway,
Papunta ka pa lang, pabalik na ako, sabi nga ng magulang. Bigyan natin ng kahalagahan yun, unawain natin na sa mga pinagdaraanan ng mga kabataan ay kanilang nadaanan din at napag-aralan na ang mga bagay-bagay na dapat na ginagawa ng isang kabataan. So, mas madami ang kaalaman ng ating magulang. Bigyan natin ng halaga yun. So, yun po. Kailangan matakot tayo matakot sa paraang sundin natin kung ano po yung mga katuruan nila sa atin upang tayo po'y magabayan po sa ating paglaki. Bakit kailangan naman yung takot? Para pag sa isang utos, di ba? Parang natatakot tayo na pagalitan. Siya yung magpagalaw sa'yo. Opo, siya po yung magpapagalaw sa atin. Susunod lang po tayo. Kasi alam natin, pag hindi tayo sumunod, masusuway natin sila. Pagagalitan po tayo. So, takot yung takot literally. Kaya pinag-aaralan po natin, sabi nga ito'y karunungan na kailangan nating tuklasin. Sa inyo naman, Sister Merly, po? Kasi po ang pagkatakot po sa Panginoon ay isang kaluwalhatian at karangalan. Ito'y kagalakan at isang marangal na ang pagkatakot po sa Panginoon ay nagpapasigla po sa puso ng isang tao at nagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan sa pang-araw-araw po nating buhay, di po ba? Ang sino man pong natatakot sa Panginoon ay magkakaroon ng mabuting wakas sa araw ng ating pagtawag ng Diyos sa atin, no? So, sa simula ay karunungan nga at ang pagkatakot sa Panginoon ay tinataglay ng matatapat, no? Matapat na tao sa ating Panginoon. Napakaganda po, Sister Merly. Pero babalikan po namin kayo, bigyan po muna nating daan ang paalala ng ating himpilan. Tara, biyahe tayo upang ating matamo ligaya at pagkakaibigan, kaunlaran, kapayapaan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Muling tuklasin ang ganda at yaman ng Pilipinas at kulturang Pilipino. Tara kaibigan, tayo ay maglakbay kasama ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Halika, biyahe tayo. Hello, this is Father John Phelan. I'm the president of Holy Cross Family Ministries. And what I want to do is encourage you to listen to Radio Maria. Radio Maria is a wonderful gift that's been shared with the Philippines in recent years. Philippines, of course, is a leader in terms of Christianity for the whole of Asia. Asia is our concentration for evangelization in this millennium, according to the Holy Father. There's much to do. And so there's a great challenge before you. Radio Maria can really help you in that regard, to stay loyal to Mary, to pray your rosaries, especially as families, and to then be faithful to the gospel. God bless you. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos, at kayo patuloy pa rin pong sumusubaybay at nakatutok sa Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. Na tayo po ay patuloy pa rin pong tumatalakay at atin pong hinihimay itong paksang ito. Kasi po, yung pong hinggil sa karunungan, ang ugat daw po nito ay ang pagkatakot sa Panginoon. So, doon po tayo sa salitang pagkatakot, Matanong ko lang po kayo, Sister Merly, bilang ina po ng inyong tahanan, gusto niyo bang ang anak niyo natatakot sa inyo? Depende din po. Kasi kung natatakot naman po talaga siya sa akin, baka hindi na niya ako kakausapin. So pa lang niya ako nagtatago niya. So yun po yung pinaka hindi na disadvantage nung nung pagkatakot na yun, So kahit na hindi siya nakakagawa ng masama, hindi pa siya gumagawa, natatakot na, magiging naman daw po yan. Ang tawag dyan nagiging
nababansot daw po yung ano ng bata, yung ng isang tao kung siya ay nabubuhay dun sa takot. Napipigilan yung kanyang paglago ano po sa kanyang, sabi nga ni sister kanina, yung self-confidence ano po, na yung self-confidence yan tinutukoy din sa ating na don't trust anybody, even yourself, except by God, no. Ibig sabihin, trust mo sa sarili. Panibagong paksa naman yan ating atin pong bubuksan yan po. Ibig sabihin, yung confidence po na doon sa yung sa takot na yan po, nagiging bantulot yung tao po, yung isang tao. Kahit naman sa sa atin pong pang-araw-araw na gawain po, nagkatrabaho po tayo po. Kung tayo laging nakakaramdam ng nakita mo pa lang yung boss mo po, natatakot ka na, o kaya nakita mo pa lang si ganito, wala ka namang ginagawang masama, parang so nandun ka nakukulong ka dun sa bahaging yun ng iyong sarili na hindi mo maintindihan kung ano ka talaga sa pating yun. So ito po lilinawin po natin itong salitang pagkatakot na ito po ano ba sa English to? Pag ito po binasa yun sa English. Afraid, takot. Hindi po, sa 7 gifts of the Holy Spirit. Ano po ba yun? Yung pong 7 gifts of the Holy Spirit. Opo. Yung pinakahuli. Yung pag-ibig sa Diyos po. Sa English po, ano po yun? Pag-ibig sa Diyos, love of God. Love for God. Pag-ibig ho to Ano po? Ayun po yung pag-ibig sa Diyos. Kaya lang, sabi nga po na nandun sa salitang pagkatakot po, sa salitang pagkatakot. Ang totoo po nito, ito po yung pag-ibig. Kaya nga sabing halimbawa, ilalagay po natin sa isang masayang usapan lang po. Merong isang lalaki. Pare, plan tayo, halika. Muna tayo, mag-good time muna tayo. Hindi pare, kasi naghihintay si Mrs. Sabi naman nung isa, pag mo nang ayayin yan, takusa yan Takot sa asawa, no? Takot sa asawa. Pero hindi yan ang ibig sabihin nun. Di ba? Mahal lang niya yung asawa niya. Kaya ayaw niyang, kasi may usapan nga naman sila nun, di ba? Magagalit sa kanya. Yung pag-ibig, no? Ito yung ito yung pinakalohika ng ating tinatala. Ito yung pag-ibig sa Diyos na kung titingnan niya, dahil sa labis na pag-ibig, diba sabi nga, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong isip, ng buong mong puso, ng ng lakas ng buong mong kaluluwa. Ano po? So, anong tawag doon? Kumbaga sa mag-asawa, takusa ka nga di ba? Kasi ganap yung pag-ibig na iniuukol. Ano po? Kaya doon, masasabi mo, kung titingnan mo mula sa panlabas na kaanyuan, ang isang tao ay natatakot sa Diyos. Ano po, may pagkatakot sa Diyos. Pero hindi po naman yun ang ibig sabihin ng Diyos na matakot tayo sa Kanya. Ano po? Mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria. Ano po? Kasi kung tayo po may takot sa Diyos, ibig sabihin po may kasalanan tayo na ginagawang kasalanan. Ano po? Kaya may balak tayong gawing kasalanan. Ano po? Pero dahil nga po ito po ay isang pagtupad sa hinihingi ng ating Panginoong Diyos na iibigin. Ito po kasing panahon ni Nunong Sirach. Tapos na po yung panahon ni Moises. Na doon nga po ibinigay ng Diyos yung 10 utos na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong isip, ng buong mong puso, ng buong mong lakas. Kaya dito po, ang tinuturo po sa atin ni Nunong Sirach ay yung pagtupad, yung ganap na pagtupad doon sa pag-uutos na yun ng Panginoon doon sa 10 utos na yan. Kaya kung ating pong mailalarawan, ito po isang pagkatakot na positibo. Sapagkat ang nakapalo po rito ay ang labis na pag-ibig sa Diyos. Hindi po ito yung negatibong pagkatakot na naipunla po ng demonyo doon po sa tao nung sila po ay magkasala sa paraiso. Kaya dito po sa paksa ng pagkatakot sa Panginoon, isang ugat ng karunungan,
pagkakaluban nga po tayo ng karunungan ng Diyos kung tayo po ay nando sa tinatawag na pagtupad sa kanyang mga ipinag-uutos. Kamukha po ng atin pong tinalakay na aklat ng Buhay Makadiyos na doon po sa paksa ng mga paksa sa paghahanda sa Buhay Makadiyos. Sinasabi po ron na ang buhay makadiyos ay maihalin tulad sa katangian ng karunungan. Ito ay nagsisimula sa mga alituntuning pinagtitibay ng sarili. Ayun po, yung sinasabing ito na ang isang tao, kung ang tao hindi nabubuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, wala po sa kanya ang karunungan. Bakit po? Sapagkat ang mga salita na biyaya sa kanya, na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, na namumutawi sa kanyang mga bibig, sa kanyang mga labi, kung wala pong karunungan, ay hindi po ito makapagbibigay ng liwanag. Kaya tingnan po natin balikan po natin yung paglalang. Ang unang-unang lumabas sa bibig ng Panginoon doon, magkaroon ng liwanag. Doon po sa salitang magkaroon, nandun na po yun, nakaugnay po doon ang karunungan. Na kung kaya ang salita ay nagbibigay ng liwanag. So kaya po sa atin pong tinatalakay na ito, tayo po ay inaanyayahan sa isang buhay na meron pong pagkatakot sa Diyos o pag-ibig sa Diyos. Saan po natin makikita ang estado ng buhay yan? Sa buhay Kristiyano po na tayo po ay napapailalim sa mga sakramento po ng ating inang simbahan. Na doon po sa pamamagitan po ng ating pagpapasakop, pagdalo ng mga liturhiya ng ating inang simbahan at pagpapasakop sa mga sakramento, umaagos po sa atin yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos. At doon po ay pinagkakalooban po tayo ng mga karunungan upang tayo po ay maging isang kasangkapan ng Diyos. Yung ating pong bibig na siyang pinagmumula ng salita, kung saan lumalabas yung salita na yan, ay maging kasangkapan po niya sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. At kung wala po ang Espiritu Santo, kailanman po ay ang salita na namumutawi po sa ating mga bibig ay hindi po makapagbibigay ng liwanag. Kaya sinasabi po rito na ang ugat ng karunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon at ang kanyang mga sanga ay ang mahabang buhay. So ano ba yung mahabang buhay na yan na ating pong nais na ipaliwanag? Yung pong buhay na yan ay hanggang sa buhay na walang hangganan na po. Hindi lamang dito sa lupa. Sapagkat sinasabi po ng karunungan na yung pong mga sinatawag na pag-ibig sa Diyos o pagkatakot sa Diyos na yan po ay biyaya na sa atin. Mula pa po sa sinapupunan ng ating ina. Di ba? Sinasabi lang sa aklat, ano po. So katulad po ng binabanggit po ng atin pong mga, narinig po akong naghumilyang pari, ano po, na ang Diyos, sabi nga nagbibigay ng biyaya sa mula't mula pa. Katulad nga po ng sinasabi na binyag, ano po. Yung binyag hindi po isang isang hinihingi, ano po. Kundi ang binyag, kung bakit ibinibigay ng tao sa tao, ng ating inang simbahan, bagamat siya'y bata pa, at wala pang malay, sapagkat ang binyag nga po, sa mula't mula pa, ay katulad nga po ng isang, ng isang regalo na binibigay. O regalo na binibigay sa tao, at hindi niya hinihingi. Yan din po ang atin pong karunungan na sa pamamagitan po ng pagkatakot sa Panginoon, simula pa, pinunla na po yan sa ating mga pagkatao mula pa sa sinapupunan ng ating ina. Yan po ang sinasabi ng aklat ng karunungan. Kaya meron po talagang mga tao na isinilang upang matalaga na maging kasangkapan ng Diyos ang kanyang bibig upang magpahayag ng karunungan. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating mga paksa, atin pong darako po tayo sa kaibahan po ng karunungan at kaalaman. So, dito po sa karunungan, ano po ba ito, Sister Marjorie? Bigyan nyo nga kami ng konting rito. Karunungan at kaalaman. Karunungan, yan po ba yung wisdom? Yan po yung bigay ng Diyos sa atin. Yan po yung Espiritu Santo na pumapanawag sa atin na naiisip natin
kung ano ba yung dapat nating gawin sa tama at sa hindi. Karunungan po yan na bigay ng Diyos na mas kailangan nating gawin ang mas nakabubuti sa ating kapwa. Yung kaalaman naman po, yun po yung pag nag-aaral po tayo sa school, yung mga literal po na tinuturo ng ating professor sa atin, yun po yung kaalaman, dagdag kaalaman po sa atin. Sa inyo naman po, Sister Merly. Oo nga. Yun po, sa ating po makabagong takbo ng panahon, ano po? Ano po ba paano ba nating makikita yung karunungan at kaalaman? Sabi nga po, bago pa ang salita, ay may karunungan na. Ang karunungan ay naroroon na. So, ibig sabihin po, ang karunungan ay sa Diyos. Ang karunungan ay walang hanggan. Ano po, eternity. Ibig sabihin po, pag may karunungan ka na binubuhos sa iyo ng Panginoon, ay nanggagaling talaga sa Espiritu ng Diyos na nakakaunawa ka po sa mga salita ng ating Panginoon na siya na rin mismo ang nagpapalinaw sa iyo, no, sa mga kanyang salita. Sapagkat ang karunungan ay sa Diyos at ang karunungan na yan ay nanggagaling sa Kanya. So, ang kaalaman naman po ang sa akin ay ang kaalaman ay parang may hangganan. Yung kaalaman ng tao ay kasi ang karunungan ng Diyos ay hindi natin maarok. Ibig sabihin yung knowledge po sa tao sa tao po na nanggagaling sa, sabi nga ni Sister Marjorie, na natututunan po natin sa school, na mga tinuturo ng ating mga professors o mga guro. So, yung lahat ng kaalaman natin dito sa lupa ay may hangganan. Subalit ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. So, doon po, pinakikilala po rito na yung pong karunungan ay sinasabi pong sa Aklat ng Buhay Makadiyos. Yan po sinasabing knowledge in the presence of God. Po, yung katulad po nito, ano po, atin pong tinatalakay ang banal na kasulatan at ito po, yan po, nakasulat po yung ating tinatalakay, ano po. Opo. Pero ito po ay in the presence of God, ano po, yung kalamang nasa biyaya ng Diyos. At yung pong kaalaman na sinasabing kaalamang makalupa, ay naman yung in the absence of God, ano po. Yung kaalamang wala ang Diyos. So sa atin pong pang-araw-araw na buhay, bigay po tayo ng konting karunungan. sa inyo, Sister Major, sa bahay nyo, ano ba karunungan na isi-share mo ron? Kasi ito si karunungan, hindi naman ho ito mataas na mataas eh. Ito sabi nga siya umiiral sa lahat. Sa inyo, karunungan, siguro po yung marunong kayong pagmamalasakit po sa mga gawaing bahay. Ayan. Marunong kayo Marunong kayo magkarpintero. Magugas po ng plato. Ayun po ang mga yun po yung mga mumunting halimbawa ng karunungan. Ano po? Marunong kang maglaba, marunong kang magkumpuni ng mga sasakyan, ano po? Marunong kang mag-invento, ano po? Yan mga karunungan. Kaya nga sabi, marunong Opo. Marunong ka bang pag nag-apply ka ng trabaho, marunong ka bang ganito, bago ka tanggapin, marunong ka bang ganito? Yung, hindi siya sabihin sa yung maalam ka ba sa ganyan, marunong ka bang marunong? Yung mga salitang yan, So, yan yung mga mumunting halimbawa ng karunungan na sabi nga nasa tao yan. Maging sa atin pong, sa atin pong makabagong panahon, hindi po natin masasabi na yung pag-unlad ng ating teknolohiya po. Masasabi natin hindi nanggaling hindi biyaya ng karunungan yan. Di ba? Kasi, kung wala ang karunungan, paano ma-invento yung mga gadget natin sa panahon natin ngayon, yung kausap mo, nasa malayo siya, pero pwede mong, habang nag-uusap kayo, kaharap mo lang dahil sa mga bagay na nilikha ng karunungan, Hindi naman galing sa demonyo yung karunungan na sabi nga na pinasangkapan para yan ma-invento. Sabi nga, mayaman si karunungan
Kaya nga ito, inaano nga natin, tinatalakay nga natin siya pinapupurihan natin siya sa mga bagay-bagay na yan. Itong ating itong ating gawain na ito, di ba? Nga noon, ang pangangaral, sa pamamagitan ng sakali-kali, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, lalakad pa sila ng malayo para magpahayag ng mabuting balita, Pero sa ating panahon, ito tayo. Nandito may microphone, may mga ng teknolohiya. Tayo ay nakararating sa buong mundo. Di ba isang napakalaking share ng karunungan sa tao na pagamat sabi nga parang normal lang natin nakikita ngayon, pero kung ating susuriing mabuti, tingnan natin ng mga bagay-bagay na to, siya nagbigay nito. Siya rin ang nagdikta sa idea ng isang tao upang gawin ng mga bagay. Pero bago gawin yan, gagawa muna ng format yung mga tao, di ba? Diyan na yung guguhit yung mga salita na dapat. Kaya lahat ng bagay naman na ginawa ng Diyos, may salita. Di ba? Lahat ng bagay na nag-exist, umiral, na-innovate, may mga pangalan. Kaya ang karunungan at ang salita, di ba, talagang laging nagkakaugnayan. Yung inimbento at yung pangalan, siyempre, may mga pangalan yan, di ba? Lahat ng mga gadget nating nagagamit. So, yan yung mga mumunting, hindi nasasabing mumunti, napakalaking papuri hinggil sa karunungan na yan. Magmula po sa loob ng bahay na tayo marunong magluto, marunong tayong maglinis ng bahay, marunong tayong mag-ayos ng ating mga sarili, marunong tayong magpasensya, marunong tayong magpakababa. Yan po yung mga karunungan, spiritual o sa literal man, na mga aspeto, ang karunungan ay naandyan. Siya po ay patuloy na umiiral sa mundong ito. Sabi nga, sa lahat, siya ay nasa lahat at sumasa lahat. Siya ang makakabilang sa lahat ng mga buhangin sa dagat. Kaya nga sa panahon ngayon, makikita po natin, di ba? Kay karunungan, ang tao ay kung saan na nakakarating. Sa mga iba't ibang planeta, Si karunungan ang may akda niyan. Siyang nagbigay sa tao ng lahat. Kaya doon, ipinakikita na ang karunungan, ang Diyos, na may gawa sa kanya, bagamat ang tao ay napahiwalay, hindi naman siya tumigil ng pagsubaybay sa tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kaya ang karunungan, masasabi nating siya rin ang ama ng salita. Kaya kung ang salita ay walang karunungan, hindi po nagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya dun sa aklat ni Haring Solomon, nung siya ay humiling sa Diyos, ang kanyang hiniling ay karunungan. Bakit? Sapagkat sa dami ng kanyang pinamamahalaan, kung wala siyang karunungan, ay hindi niya mapapamahalaang mabuti ang kanyang kaharian. So, yan po yung ating paksa tungkol sa karunungan. Ang karunungan, hindi lamang po ito yung tayo marunong magbasa ng banal na kasulatan at magpaliwanag. Higit sa lahat, maging karunungan natin na ito ay maisagawa sa ating mga sarili. Kaya sa buhay po natin, lagi po natin taglayin ng karunungan, ang pag-ibig sa Diyos, na siyang pinakaliwanag ng ating patuloy na paglalakbay at pagtalakay ng ating mga paksa. Tungkol po dito sa hiwaga o karunungan at hiwaga ng mga salita ng Diyos na ating tatalakayin pa po sa mga darating pang mga linggo ng ating pagsasaimpapawid ng programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos o ang Mistisismo. Ayun po, pwede na po tayong magbigay ng pasasalamat sa ating mga nais pasalamatan. Ayun po, Sister Merly. Muli po, maraming salamat po sa aming mga kabarangay na tumatangkilik o sumusunod po sa aral ng Diyos
At lalong-lalo na po yung mga tumatanggap sa banal na aral at ang banal na altar ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po magpatuloy ito at nawa ng lahat ng ating mga natutunan ay may tatak po ng ating Panginoon sa ating mga isip, puso at kalooban. Sabi nga po, sa pagtitiis ay makakamit natin ang karunungan. Dapat po magtiis po tayo talaga, magbanal. Yan po ang hingin ng Panginoong Diyos sa atin na magpakabanal po talaga. Sapagkat ang ating Diyos ay tunay na banal. So, sabi nga, when sacrifice begins, wisdom reveals. Kaya magtiis po tayo, no? Magpakabanal po tayo. Sa ating pagtitiis, unti-unti nagiging banal po tayo. At muli, inaanyayahan po namin kayo sa ginaganap na si Tubisi po, taga San Rafael. Sa ano po, magi-start po ito sa August 29. Tuwing Sabado po ito, after the Holy Mass po, mag-start po ito 8 o'clock hanggang 12 noon. 6 na Sabado lang po ito. Maraming salamat po. Kayo naman po, Sister Marjorie, baka may gusto kayong batiin saka pasalamatan. Nagpapasalamat po kami sa mga patuloy na tumatangkilik at nakikinig sa aming programa, ang Mistisismo. At sa lahat po ng umaantabay po sa amin mga technical officers po dito sa himpilan ng Radyo Maria Philippines. Maraming salamat po sa mga technical staff po dito. At bago po tayo tuluyang magpaalam, kami po ay tuluyang magpaalam, ay nais po naming iwanan sa inyo ang mga pananalita po ng Aklat ng Buhay Makadiyos na ang tao ay marunong kung maunawaan niya ang kaugnayan ng mga bagay sa kanyang sarili at sa kanya-kanyang sarili. Ito po isang bahagi ng papuri hinggil sa karunungan. Ngayon po, kapag tayo po ay kukulang na po ng oras, kami po ay pansamantala munang nagpapaalam at nagpapasalamat po sa inyong pakikinig sa atin pong programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos, ang Mistisismo, dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo pong lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng
ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako